Well, this is the year 2025. Alam po ninyo, wala na tayong maasahan sa ating mainstream media. Siguro, isa, dalawa na lang dyan ang independent or at least nagbabalance ng balita. Sa telebisyon, wala na rin po, no? Pati yung GMA na yan, sinasama ko na, no? At wala na ho tayong maasahan. Dahil si Martin Romualdez po, binili na lahat ang media. Hindi ko na iisa-isa. Yung inquirer, hindi naman sa kanya yata pinsan, pero yung pinsan niya ay Merito Aprieto. Binili na niya yan. Lahat yan. Binili na niya. At kung hindi man niya nabili, pag-aari ho ng oligarko ang media. Ang hirap naman kasi din sa ating Pangulo, nagiging panggulo, no? Eh siyang gumugulo ng usapan eh. Nilatag niya ang mga argumento na hindi tayo pwedeng humindi sa Interpol. Pero ang ginamit naman ito mga abogado niya at mga katulisan niya ay hindi naman Interpol, kundi ICC Diffusion Notice. Oo, pumasok ito sa database ng Interpol, but this is not a red notice. Ha? Bakit? Kukulangin po sila pag nagproseso pa sila ng red notice. Papasok pa yon sa kanila sa Interpol General Secretariat, evaluated pa. Samantalang ito pong ICC diffusion request is only for information. It is not even for provisional arrest. Well, be that as it may, pupunta ako sa pangalawa kong punto. Dapat lamang na lahat ng mga naghahangad na gawing tatay nila ang brand of governance ni Presidente Duterte ay magtipon-tipon. At ito'y simula pa lamang. Nako, hindi ko nga malaman lang kung saan, no? At pero importante dito, nakikita ba ito ng Armed Forces of the Philippines? Yan. Diretsohin ko na kayo, mga sundalo, mga opisyales, no? Dahil kayo ang latagan ng ating konstitusyon na protectors of the people and the state, no? Merong isang retired general, si Romeo Pocis, ang parang nakikita ko sa kanyang mga pahayag, ay hindi lalabas daw ang military kung hindi lalabas ang tao. 3 times, 4 times that of EDSA 1, no? Eto, kita mo naman, no? Hindi na kailangan magpunta sa EDSA ng mga ito. Sa isang covered court, nakikita natin, nag-gather sila. At ako'y, kung meron man akong pasasalamat, no? Sa pamilyang Marcos, Araneta at Romualdez, ay nagpapasalamat ako na inorganisa ninyo ang sambayanang Pilipino laban sa inyo. Dahil sa inyong kapalpakan. Diyan makikita natin na si Presidente Duterte ngayon ay hindi lamang isang national icon, no? Kundi isang international figure na. Well, nararapat lamang dahil siya naman talaga ang simbolo ng bagong panunungkulan sa ating pamahalaan. Alam po ninyo kasi marami nang nakalimot kung ano ang ibig sabihin ng public servant, no? So, bumalik po ang ating Presidente Duterte sa larangan ng politika hindi lokal kundi nasyonal, ay nakita natin kung paano ang isang public servant ang totoo niyan. Ako po ay lumaki, ako po 77 years old na,
At mga kabataan ko ay nakikita ko pa kung ano ang ibig sabihin ng public service, no? At ngayon ay parang naiba na ho ang mundo. Hindi kailangan na kayo ay pro-Duterte para sumama sa rally. Sapagkat yung pong panawagan natin ng ating prayer, peaceful rallies, we'll have to go beyond, lalampasan na natin ang Duterte issue. Kaya kayo man ay kakampi ni Presidente Duterte o hindi, kailangan nung sumama kayo. Bakit? Sapagkat ang pinag-uusapan na rito hindi lang si Duterte. Pinag-uusapan na rito paulit-ulit kung sinasabi. Sovereignty ng bansa. Sovereignty is at stake in this burning, percolating issue. Kasi nga, walang jurisdiction ng isang dayuhan, itong administration isinuko. At ito'y paglabag sa saligang batas, pagsuko. Sa halip, nabigyan ng proteksyon. Siya yun ang sinasabi ng saligang batas. Ang pamahalaan, pangunahing tungkulin na ibigyan mo ng proteksyon ang iyong bansa at ang iyong mamamayan. Sus Maria Josep, paano bibigyan proteksyon? Sinuko mo nga. So, ibig sabihin, sovereignty na ang pinag-uusapan dito sa pagsuko mo kay Duterte, ay isinuko mo ang sovereignty sa bansa. Kaya kailangan, yun ang mga kontra kay Duterte, sumama kayo sapagkat hindi na si Duterte yung pinag-uusapan dito. Sabi nga nung may mga nabasa akong mga pahayag, hindi ako pro-Duterte, pero sabi niya, mali ang ginagawa ng administrasyon. Sasama ako sa rallying yan sapagkat sovereignty na. Yan ang kailangan maging paniniwala ng bawat isa ngayon. We have to go beyond the issue on the arrest, detention, and kidnapping. We have to go beyond that act. Umakyat na ho tayo. Hindi na lang pinag-uusapan dito yung ginawa sa isang taong nag-iisa. Kung hindi ang ginawa nila, si Pangulong Duterte naging simbolo ng oppression, simbolo ng injustice, simbolo ng pagsuko ng sovereignty, apektado tayong lahat. Kaya dapat tayong lahat ang kailangang magsalita sa iniluklok nating pamahalaan na ibalik ang Presidente Duterte at tigilan ang pagsuko sa soberentiya ng bansa. Sa interes ba ng bansang Pilipinas na isuko natin ang isang mamamayan na meron naman tayong functioning legal system? Interes ba na isuko natin ang isang mamamayan na magiging pagsuko ng soberentiya ng bansa? Hindi. So paano mag-a-apply yung batas na yon? Hindi yun. So kahit anong tingin mo, talagang illegal ang aresto, illegal ang detention, illegal ang kidnapping. Lahat to illegal eh. Kaya kung nga sabi natin, yung mga ibang abogado, sinasabi nila, ang problema, wala pang siya, walang tawag dito. Ang problema dun sa teoryang yon, sabi niya, walang jurisdiction ng hukuman sa ICC. Kahit manalo kayo sa habeas corpus, paano uutusan ng Korte Suprema yung ICC? Wala tayong jurisdiction. Mali naman ho ang basa nyo, mawalang galang na sa inyo. Hindi pinag-uusapan ng jurisdiction sa ICC. Kung hindi, ang jurisdiction ng Korte Suprema doon sa gobyerno at sa mga opisyalis na lumabag sa batas. Merong kapangyarihan ng Korte Suprema na utusan ng gobyerno sapagkat nilabag nyo ang karapatan ng dating Pangulong Duterte, ay ibalik nyo yan dito sa amin at kayo'y magpaliwanag kung bakit nyo nilabag ang kanyang mga karapatan. Yan ang sinasabi namin sa petisyon. So pwede yung utusan ng gobyerno, ang gobyerno ng Korte Suprema. Sapagkat sa Korte Suprema, ang Korte Suprema sa ilalim ng saligang batas, ang binigyan talaga ng kapangyarihan ng maaari lamang magsabi kung illegal ang ginawa mo o hindi. At patanga at bigyan ka ng kaparusahan sa iyong mga illegal na ginawa. Yun ang aming teorya sa Korte Suprema, kaya kami nag-file doon. So yan po ang simula't huli
ng part 2. Yung part 3 sa Monday pa.